Pinoy Love Story Series. Malayang nagpalutang-lutang si Cherry sa malakristal na tubig ng pool ng mga Olivares. Isang buwan na siyang namamalagi sa mansyon ng mga ito dahil sa isang kasunduan. Ang pakasalan niya ang bilyonaryong nag-iisang anak na lalaki ng pamilya. Maging siya ay hindi niya maintindihan kung bakit kailangan siyang ipagkasundo ng nasirang lolo sa lalaking higit sa 15 taon ng tanda sa kanya. At mas hindi niya maintindihan kung bakit pumayag ang lalaki sa kasunduang iyon na mapapawalang bisa lamang pagkalipas ng 3 taon. Malino na nakasaad sa kasunduan na magsasama sila sa iisang bahay ng lalaking wala namang ibang mundo kundi ang patakbuhin ang kumpanya nito. Nakasaad din na sakaling dumating ang panahon na siya ay mag-18, ay magsisimula ang bisa ng nasabing kasunduan. Noon ay inaalala niya ang bagay na iyon, pero nang dumating siya sa bahay ng mga ito, ay unti-unting nawala ang pangamba niya dahil hindi rin naman umuwi ng bahay ang magiging asawa niya. Parehong nasa abroad ang mga magulang ng lalaki na pinamamahalaan din ang sangay ng kumpanya nito at maging ang 3 kapatid nitong babae na busy din sa kanilang career. Umahon na siya sa tubig, naalala niyang may pupuntahan sila ng kanyang barkada. Gagala sila ngayon sa isang mall kung saan mayroong bagong branch ng Azuela Cosmetics na kinababaliwan ng mga kaibigan niya. Dahan-dahan niyang pinatuyo ng tuwalya ang mahabang buhok saka bumalik na sa kanyang kwarto. Nakahanda na ang kanyang tanghalian at dahil nasanay na siya na tanging mga katulong ang nakakasama sa mansyon, ay hindi niya rin alintana ang mga oras ng kanyang gala lalo na at walang pasok. Lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang yaya Ruth, kaya simula nang lumipat siya dito sa mansyon, ay sinama na rin niya ang ginang. Lahat ng yaman na iniwan ng lolo niya ay sa kanya nakapangalan, nag-iisang anak lang kasi ang kanyang ina. Magkasamang namatay sa aksidente ang kanyang mga magulang, kaya naman lumaki siyang boyish pumorma. Wala naman siyang pakialam, doon siya komportable, kaya wala siyang pakialam sa mga sasabihin ng iba. At ng araw ng kanyang debut, ay nagsimula din ang araw ng pagiging mag-fiancé nila ni Franco, na ni minsan ay hindi pa niya nakikita at nakikilala sa personal maliban lamang sa magazine, TV at social media. Tanging ang abogado lamang ng pamilya niya at abogado ng binata ang nagkausap. Mapapalayas din siya sa sarili niyang pamamahay kung hindi siya papayag sa nasabing kasunduan. Mapupunta ang lahat ng iyon sa napiling charity events, orphanage at ilan pang sangay ng gobyerno na napangako ang pagkalooban sakaling hindi siya sasang-ayon. Siyempre, hindi niya pipiliing maghirap, kaya sa araw ding iyon, ay maluwag sa puso na tinanggap ang lahat ng kailangan niyang gawin. Kampante naman siyang hindi magtatagpo ang mga landas nila ng binata. Saktong nakalabas na siya ng gate ay siya ring pagpasok na isang agaw-pansin na kotse na siyang ikinalingon niya. Di niya nakita kung sino ang sakay doon. Madalang namang umuwi ang 3 pang Olivares, kaya imposibleng isa sa mga ito ang sakay ng kotseng iyon. Sa huli, hindi na lang niya pinansin iyon at nagpahatid na sa driver sa kanyang pupuntahan. Kanina pa nagte-text ang mga kaibigan niya na naroon na ang mga ito sa venue. Ayaw nilang magpapahuli sa pila, lalo na ang kaibigang si Karen. Masyadong adik ito sa mga bagay na may kinalaman sa pagpapaganda. Sadyang sumama lang siya sa mga ito kaysa naman magmukmuk sa mansyon na wala naman siyang ibang ginagawa. Agad namang sinalubong si Franco ng kanyang katiwala at sinabi sa kanya na wala sa mansyon ang babaeng magiging susi ng pagiging ganap na CEO niya sa kumpanya. Ang pakasalan si Cherry ang maging daan upang mangyari ang bagay na pinakaasam-asam niyang posesyon na matagal na rin niyang inalaya ng panahon at pagod. Siya ang dahilan kung bakit napabilang sa pinaka-tinitingalang kumpanya sa buong mundo ang Azuela Group of Companies. Kaya hindi siya papayag na mauuwi lamang sa wala ang lahat. Mabilis rin namang lilipas ang 3 taon upang pakisamahan ang babae at manirahan sa iisang bubong. Napangiti siya sa narinig, wala naman siyang pakialam dito. Ang ipakita lamang sa abogado ng pamilya ng babae ang mahalaga upang mapatunayan niya na sumunod siya sa kasunduan. Nakasimangot ang kaibigan niyang si Joy at Karen nang makita siya ng mga ito sa kanyang suot. Isang simpleng maluwang t-shirt at short na pinarisan niya ng puting sneaker, komportable siya sa ganoong suot. Kaya kahit anong pilit ng mga kaibigan niya na magsuot ng magandang mga damit at dresses,
ay di rin siya mapipilit na mga ito. Pumasok na sila sa mall, nagsimula na magsiksika ng mga tao, lalo na ang mga teenager na kagaya niya. Pero nakipagsiksikan rin silang magkakaibigan dahil na rin sa mga limited edition na cosmetics na nasa store, kaya di nila alintana iyon. Siya na ang nagbitbit ng pinamili ng mga kaibigan. Di naman iyon kabigatan, kaya okay lang din sa kanya. Naupo sila sa isang bakanting upuan na nasa pasilyo ng mall. Halos mabitawan pa niya ang kanyang cellphone nang mabasa ang text ng kanyang yaya Ruth. Nasa mansyon umano si Franco at kailangan niyang umuwi. Natatakot ito na baka magalit ang lalaki sa kanya, kaya agad siyang tenext nito. Naghibit balikat lamang siya. Saka binalik ang cellphone sa bulsa at niyaya ang mga kaibigan na kumain sa isang restaurant na lagi nilang pinupuntahan. Late na nang umuwi siya sa mansyon, pero di tulad ng dati naging mas doble ang bilang ng mga bodyguards na makikita sa gate pa lang at maging sa buong paligid ng mansyon. Nanibago siya, pero ganoon pa man ay nagtuloy-tuloy na lamang siya sa kanyang silid, pabagsak siyang nahiga sa kama. Nakalimutan niyang naiwan niyang bukas ang pinto. Pagtihayan niya ay nagulantang siya sa biglang pabalang na pagsara ng pinto. Napabalikwas siya ng bangon, hindi siya nag-iisa sa kanyang silid. Isang matangkad at magandang lalaki ang nakatunghay sa kanya. Naalala niya ang mga mata nito, ang matangos na ilong at ang nakakabighaning mga labi. Di niya napansin ang kanyang naging reaksyon. Nakatulala habang nakanganga na animoy nakakita ng isang kupido na anumang oras ay kayang panain ang puso niya na nabihag yata agad nito. Bumibilis ang kabog niyo na parabang nagbobunye nang masilayan na ang isang nilalang na sadyang bumaba sa lupa upang kanyang magustuhan. Out, let's talk. Dumadagundong ang boses nito sa loob ng kwarto na may buong otoridad na inuutusan siyang gawin ang sinasabi ng lalaki. Mabilis siya nitong tinalikuran, saka lamang siya nagbalik sa kanyang katinuan ng muling pabalang nitong sinara ang pintuan at di na niya nakita pa ito. Pakiramdam niya ay uusok ang kanyang ilong at halos mag-aapoy sa galit ang kanyang mga mata nang marinig ang tinura ng lalaki. Napaka-antipatiko nito at ang sungit, suplado rin at halatang arogante. Sobrang kabaliktaran sa kung ano ang panlabas na anyo nito. Parang gusto niya itong sapakin at ipaalam dito na hindi siya dapat kinakausap ng ganon ang lalaki. Dahil di porket nasa bahay siya nito nakatira ay hindi pa rin tama na hindi siya pakisamahan o kausapin ng maayos. Isang humihingal na katulong ang biglang dumating at sinabihan siyang naghihintay sa study ang Senyorito Franco. Bawat minuto o mano nito ay mahalaga, kaya mahigpit na binili nito na kailangan niyang magmadali. Padabog na bumaba siya sa hagdan at tinungo ang study room ng lalaki sa malapit sa living room. Sunod-sunod na malakas na katok ang ginawa niya. Doon man lang ay makaganti man lang siya sa ginawa nitong basta na lang pumasok sa kwarto niya at maglikha ng ingay dahil sa malakas na pagsara ng pintuan. Bumukas iyon at di maipinta ang mukha ng lalaki ang kanyang nakita. Nilakasan niya ang kanyang loob at di nagpakita ng nasisindak siya dito. Buong tapang na pumasok siya at nilagpasan ito. Nakita niya ang ugat sa bandang liig nito, marahil labis itong nagalit sa ginawa niya. Parang gusto niya itong pagtawanan. Inaamin niyang nakakatakot ang buong study room, lalo na nang bigla nitong isara ang pintuan. Nagtama ang kanilang mga mata. Galit ang nababasa niya sa mga mata nito habang nanatiling seryoso ang mukha. Nagpanggap siyang hindi kabado, samantalang halos manginig na siya sa kabang naramdaman habang naupo sa upuan kaharap ng mesang naroon. Nakita niya ang bumalik na ang lalaki sa mesa ni hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. Mabuti nga iyon, baka kasi hindi na niya kayanin pa ang kabang na darama at mahalata nitong nagtapang-tapangan lamang siya. Pasemple itong naupo sa upuan habang may kinuhang mga dokumento. Binagsak iyon sa harapan niya. Read. Alam ko na ang tungkol sa kasunduan. Sinabi na sa akin ng abogado ko. Kaya kung ang iniisip mo ay hindi ako papayag sa lahat ng nakasaad doon, huwag kang mag-aalala. Wala kang dapat ipag-aalala. Madali akong kausap, kaya di ko na kailangan pang basahin ang nilalaman nito. Pagkasabi niyang iyon ay pinarmahan niya ang nasabing papel at agad na siyang tumayo. Nakahanda nang lumabas. Hurry? Hinagod siya nito ng tingin habang naningkit ang mga mata nito. Ayaw lang talaga kitang kausap, Happy? Binagsak niya rin sa harap nito ang dokumentong hawak niya at nagmamadaling lumabas. Narinig niyang nagmumura ito sa galit ng talikuran niya. Nagmamadali siyang pumanhik sa kanyang silid. Di naman talaga niya kailangang basahin pa iyon dahil binasa na iyon ng abogado niya.
Malino na sinabi nito na bibigyan nito ng kopya ang lalaki, isa pa. Ayaw niyang makasama sa iisang silid ang aroganteng lalaking iyon. Di niya maintindihan kung bakit naging CEO ito ng kumpanya gayong man of few words ang kumag. At ang kinaiinisan niya ay napakabosi nito samantalang wala naman ito sa kumpanya. Inis na hinagis ni Franco ang mga dokumentong binagsak ni Cherry sa kanyang harapan. Wala pang sinuman ang nakagawa noon sa kanya kaya hindi niya matanggap na sa isang iglap ay di niya nagawang mag-react o bigyan ng leksyon ang babae. Kung ibang tao lamang ito ay pinatapunan niya sa dagat ito o di naman ay diniina sa isang piitan upang magtanda. Tinawagan niya ang kaibigang si Nico. Matagal-tagal na rin silang hindi nakapag-usap. Kailangan niya rin ang payo nito para sa kanyang susunod na mga hakbang. Ilang oras ang nakalipas ay dumating na ang kanyang hinihintay. Nakailang yosin na rin siya bago pa ito dumating. Nakahanda na rin ang brandy na iinumin nila. Parang may idea na agad ito nang makita siya habang tahimik na nakasandal sa isang upuan. Inilayo nito sa kanya ang pakete ng UC. Umangal pa sana siya pero sa huli ay tumahimik na lang. Tinanong siya nito kung anong gumugulo sa isip niya. Napako ang tingin niya sa beranda kung saan naroon si Cherry, suot ang maluwang na t-shirt at pajama. Malayang nililipad ng ihip ng hangin ang mahabang buhok nito na nakalugay. Di niya alam na sinundan din ng kaibigan ng tingin ang direksyong tinitignan niya. Bigla siyang siniko nito saka pumalatak ng tawa. Pero saglit lamang iyon dahil pinukol niya ito ng masakit na tingin. Agad rin naman itong nakuha at tahimik na umupo sa upuang kaharap niya. Napapansin pa rin niyang palihim pa rin itong ngingiti-ngiti. Maya-maya pa ay lakas loob nitong sinabi kong, "Tibo ba ang babae?" Noong una ay hindi niya nakuha ang ibig nitong sabihin pero dahil pinaliwanag nito sa paraan kung paano ito nakikita ang ayos at pananamit ng babae. Hindi niya iyon napansin, hindi naman kasi kailangan iyon. Di naman niya kailangan na ipagsigawan sa lahat na ang babae ang magiging asawa niya sa loob ng 3 taon. Pero naalala niya na kailangan niyang isama ang babae sa ilang piling event na may kinalaman sa kumpanya lalo na pag dumating ang araw na itatalaga na siyang tunay na CEO ng kumpanyang labis niyang pinag-alayan ng panahon. Para sa tingin ko, kailangan mong gawan ng paraan kung paano siya magmukhang babae. I mean, elegant woman. Wika nito sabay tungga ng baso. No thanks. Tipid niya sagot dito. Alam ko na. Kaya siguro mainit ang ulo mo kasi hindi mo kayang kontrolin ang babaeng yan. Look at her. Paniguradong walang magkakamaling mambuli dyan. And I guess, maging sayo ay hindi takot yan. Pare, alam kong hindi mo gugustuhin makasama sa isang parte ang parang Amazona. I'm sure, pagtatawanan ka ng mga babaeng patay na patay sa'yo. Naiiling nitong kantsaw sa kanya. Whatever. Matigas na sabi dito, wala naman siyang pakialam sa babae. Fine. Imposible namang isasama mo yan sa party. Baka magwala pa yan pag pinasuot mo ng sexy na damit. Baka malaking disaster ang mangyayari pag nagkataon. Natigilan siya sa kanyang narinig, hindi niya naisip ang bagay na iyon. Paano nga kung kailangan niyang isama ang babae sakaling dumating ang panahon na kailangan niyang ipakilala sa lahat na ang babae ang nakatakda niyang pakasalan. Pero sisikapin niyang hindi lalabas sa media ang tungkol doon, maging. Katawa-tawa nga siya sakaling pilit niya itong pasunurin sa kanyang gusto. Ngayon pa lang ay parang nasusubok ang kanyang pasensya. Pakiramdam niya ay ngayon pa lang ay kailangan na niyang gumawa ng hakbang upang mabawasan ang pagiging tibo nitong kumilos. Gulat na halos magwala siya pagdating niya sa kanyang silid. Kagagaling lamang niya sa kanyang training sa taekwondo. Hindi na niya halos mahagilap ang lahat ng mga nakasanayan niyang mga damit. Maging ang kanyang mga sapatos ay iilan na lang din. Mga bagong sapatos, high heel shoes, ang mga naroon na ang ilan sa mga ito ay nasa loob pa ng kahon. Isa-isa niyang hinalungkat ang kanyang cabinet. Nanlumo siya na ibang-iba na ang mga gamit na naroon. Skirts, dresses, sexy tops, and blouses, and jeans. Ang mga gamit na kailanman ay hindi niya ninais na suotin. Pinaghahagis niya iyon sa sahig at nagwawala siya palabas ng kanyang kwarto. Sa kanyang pagmamadali ay nabangga siya sa isang tila pader na katawan ng binatang si Franco. Nagsalubong ang mga mata nilang dalawa. Nakita niya nagsalubong ang mga kilay nito habang di mabasa ang ekspresyon ng mukha. Saglit lamang siyang natigilan, maya-maya pa ay nagmamadali na siyang humakbang habang tinatawag ang pangalan ni Yaya Ruth. Ngunit bigla siyang hinawakan ng binata sa braso dahilan upang mapaatras siya pabalik sa harapan nito. Bitiwan mo nga ako.
Asik niya dito. Why roaring like lion? Tanong ng baritonong boses nito. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Saka wala kang pakialam kung magwala man ako. Hindi ikaw ang gusto kong makausap. Malakas na sabi niya, galit na galit siya na pinakialaman ang mga gamit niya. Kailangan niyang malaman kung sino ang may kagagawa niyo. It's me. Napatingala siya bigla dito dahil sa narinig. At sino nagsabi sa'yo na pwede mong pakialaman ang mga gamit ko? Parang uusok na ang ilong niya sa sobrang galit, lalo na at ito pala ang may pakana ng lahat. You agree, remember? Seryoso pa rin ang mukha nito, hindi niya maalala kung ano ang ibig nitong sabihin. Let me remind you na pinabasa ko sa iyo ang document last time. Don't act strange. Dahil di mo ako madadaan sa ganyan. Mariin itong sabi sabay bitaw ng braso niya. Saka tinalikuran siya nito. Naiwan siyang nangingit-ngit dahil naalala niya ang sinasabi nitong dokumento. Natutop niya ang kanyang noo. Nagsisisi siya kung bakit di niya binasa iyon. Kailangan niyang makausap ang abogado niya, baka ano pa ang mga nilalaman niyon at baka masorpresa lang din siya. Isang araw kagaya ng nangyari ngayon. Parang gusto niya itong pagbabatuhin ng kanyang tsinelas habang naglalakad ito sa di kalayuan. Mabilis siyang bumalik sa kanyang silid at kinuha ang maliit niyang backpack. Nanlumo si Cherry nang marinig sa kanyang abogado na hindi na maaaring baguhin pa ang mga nilalaman ng dokumentong pinirmahan niya kay Franco. Halos pag-uuntugin niya ang kanyang ulo nang mabasa niyang kailangan niyang sumama sa mga importanteng event na may kinalaman sa kumpanya. Kailangan niya ring ayusin ang paraan ng kanyang pananamit, kaya pala sandamakmak na mga bagong damit ang makikita sa kanyang silid. Tiningnan niya ang mga list of event na kailangan niyang puntahan kasama si Franco. Isa ay ang ANG Cosmetics events na gaganapin 3 linggo mula sa araw na iyon. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Kaya tinawagan niya ang mga kaibigang sina Karen at Joy upang humingi ng tulong sa mga ito. Dahil bilang lamang sa daliri niya ang mga panahong nagsuot siya ng mga sexing damit. Halos hindi makawala sa kanya mga tinuran ang kanya mga kaibigan. Naiinggit ang mga ito sa kanya, bagay na ikinaiinis niyang mangyari. Napakaswerte umano niya na siya ang nakatagdang mapangasawa ng nag-iisang Franco Olivares. Sa dami umanong mga babaeng nagkakandara pa dito, dapat ay siyang biyaya na hindi na niya kailangan pang pumila. Tumawa siya ng mapakla, dapat ba niyang ikatuwa ang kalagayan niya ngayon? Hirap na nga siyang magbalanse ng katawan sa tuwing nagsusuot ng mga high heels. Dagdag pa ang kumilos ng pagiging elegante na lubhayatang ang hirap malampasan. Pakiramdam niya ito na yata ang pinakamahirap na nagawa niya at gagawin pa sa kanyang buhay. Para sa kanya mas mahirap pa ang kumilos ng mahinhin kaysa ang sipa at pasa na natatamo niya sa taekwondo. Ilang ulit din siyang natatapilok at inaamay niya na sobrang higpit ng pagtuturo sa kanyang mga kaibigan. Lahat ng kilos at galaw niya ay napupuna ng mga ito. Kaya isang malakas na suntok ang pinakawalan niya sa sofa. Doon niya binuhos ang kanyang inis at galit sa sitwasyong kinakaharap niya ngayon. Pag-uwi niya ng mansyon, laking pasasalamat niya na wala doon ang kotse ng binata, ibig sabihin wala ito sa mansyon. Nakahinga siya ng maluwag. Hinanap niya ang maluwag na t-shirt na tinabi niya upang magpalit ng damit. Ngunit bigo siyang matagpuan iyon. Kaya wala siyang ibang nagawa pa kundi ang magsuot ng pambahay na kung saan naging komportable siya. 2 linggo ang dumaan na hindi nakikita ni Franco si Cherry. Nagulat pa siya nang makita itong nakabikining naliligos sa pool kasama ang 2 babae. Walang nakapansin na dumating siya dahil masayang nagkasiyahan ang mga ito. Naririnig pa niya ang mga hiyawan ng mga ito. Di niya maiwasang muling pagmasdan ang dalaga. Ngayon lamang niya napansin ang ganda ng hugis ng katawan nito sa likod ng pagiging tibo nitong kumilos. Di niya alam kung ilang sandali din siyang natutulala habang nakatitig sa di kalayuang si Cherry. Ang biglang pagsiko ni Nico ang nagbalik sa kanya sa katinuan. Parang gusto pa niyang sapakin ito ng sambitin ng kaibigan na tulad niya ay humanga din sa ganda ng katawan ng dalaga. Saglit siyang pumasok sa kanyang silid at naiwan ito sa sala. Ngunit pagbalik niya ay wala na ito doon at nakita niya itong masayang nakipag-usap sa mga kaibigan ni Cherry. Mabilis ang mga hakbang na nagtungo siya sa kinaroroonan ng mga ito. Habang papalapit siya ay nakikita niyang lumalangoy ang dalaga palayo sa 3. Isang puwersang nag-uudyok sa kanya na paahunin na ito sa pool at magbihis na. Pero bago pa man niya nagawa iyon ay parang tumigil ang oras at pigil ang kanyang hininga nang makita niyang umahon na ito sa tubig habang hinahawi ang mahabang buhok. Ngayon lamang siya naging ganito sa tanong buhay niya.
Dapat sanay na siyang makakita ng mga babaeng ganoon ang ayos, pero sa dalaga iba ang epekto niyon sa kanya. Ngunit sa huli pilit niyang ikinubli ang lahat ng paghanga niya dito nang kunin nito ang tuwalya at pinangpatong sa suot nito. Hindi mapakali si Cherry, di niya inaasahan ang pagdating ng kaibigan ni Franco at nakipagkilala sa mga kaibigan niya. Paniguradong kasama nito ang binata. Mabilis siyang lumangoy na makita niya ito sa di kalayuan na papalapit. Kailangan niyang kunin ang tuwalya sa kabilang dulo, pero kahit anong bilis pa ng paglangoy niya, ay naabutan pa rin siya nito sa kanyang pag-ahon. Nababasa niya sa mga mata nito ang hindi makapaniwalang reaksyon at pagkamangha, ngunit sandali lamang iyon. At napalitan muli ng pagiging seryoso nito. Agad niyang hinablot ang tuwalya at tinakip iyon sa kanyang katawan saka nagbalik sa mga kaibigan. Naiilang kasi siya sa mga titig nito sa kanya. Pero nauna pa itong nakalapit sa mga kaibigan niya at buong tamis ang mga ngiting. Nakipag-usap sa mga ito. Pakiwari niya ay parang kinokuryente ang kanyang mga kaibigan ang kausapin nito ng binata. Kitang-kita sa mga mata ng mga ito na kinilig habang nagsasalita ang lalaki. Tumikhim siya sa kaisa-isa ng pinabihas ang dalawa. Di niya kasi nagustuhan na animoy masinsinang nag-uusap ang mga ito habang ang mga mata ni Franco ay pasulyap-sulyap sa kanya. Baka kasi idamay pa ang kaibigan niya sa mga binabalak nito. Mahirap na. Mahalaga sa kanya ang mga ito kaya sisiguraduhin niyang poprotektahan niya ang mga ito. Nakita pa niyang nag-thumbs up ang dalawa kay Franco, paniguradong may pinagkasunduan ang mga ito. Hindi na niya nagawang tanungin ang mga ito tungkol sa bagay na iyon hanggang sa umuwi na at pinahatid ng binata sa driver. Umakyat na rin siya at nagbihis salamat sa mga kaibigan niya. Nasanay na siyang magsuot ng mga magaganda at sexing mga damit. Nasanay na rin siya sa mga high heels na kalaunan ay nakadagdag ng kumpiyansa niya sa sarili at natuto na rin siya ng ilang mga fashion tips dahil na rin sa mga ito. Kaya nga niyaya niya ang mga ito na mag-swimming at nagpaluto ng masarap na tanghalian sa kanyang yaya Ruth bilang pasasalamat sa mga ito. Lagi naman silang lumalabas upang gumala, kaya para maiba ay pinapunta na lang niya ang mga ito. Iyon nga lang kung kailan nag-e-enjoy na siya habang kasama ang mga ito, ay siya namang pagdating ng mokom kaya mabilis din natapos ang kasiyahan nila. Isang malaking box ang natanggap ni Cherry na pinadeliver isang tanghali. Galing umano ito kay Franco at iyon ang susuotin niya mamayang gabi sa event. Binuksan niya iyon at sinuot. Nagustuhan naman niya ito, hindi niya alam kung paano nito nalaman ang sukat niya dahil talagang perfectly fit ang damit sa kanya. Napakaganda din ang disenyo niyon at habang pinagmamasdan niya ang sariling refleksyon ay di niya maiwasang mapangiti. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Karen ang bihagin ang puso ni Franco na sobrang labo ng mangyari. Tiningnan niya ang pares ng kanyang estileto na pwede niyang suotin na babagay naman sa damit. Ngayon pa lamang ay di niya maiwasang kabahan. Ito ang unang araw niyang dadalo sa isang malaking pagtitipon. Pero kahit kabado siya, alam niyang kaya niyang maging elegante sa harap ng lahat. Ilang linggo din niyang pinaghahandaan ang araw na ito kaya walang dapat maging problema. Halos hindi makilala ni Franco si Cherry nang pagbuksan niya ito ng kotse nang dumating ito sa harap ng building ng nasabing venue. Sobrang ganda nitong tingnan at hindi siya nagkamali ng pagpili ng kulay ng damit na babagay dito. Mas lalong lumutang ang kagandahan nitong taglay. Salamat na lang sa mga kaibigan nito. Binigyan niya ang mga ito ng isang regalo na hindi naman natanggihan ng dalawa, ang free shopping sa branch Azuela Cosmetics, ang kilalang brand na pagmamay-ari din ng kumpanya. Inilahad niya ang kanyang kamay dito, noong una ay nag-aatubili pa ito habang pinagmamasdan ang kanyang mukha. Hinawakan niya ang kanang kamay nito. Nanlalamig ito, senyales na kinakabahan. Pinisil niya iyon at bumulok sa dalaga. Just be yourself. Aniya. Pasemple itong ngumiti at huminga ng malalim saka bumaba na sa kotse. Halos maginig ang tuhod ni Cherry habang humahakbang papasok sa malaking bulwagan. Tumambad sa kanya ang nakakalulang lugar na may nagagandahang palamuti. Ang gara ng mga chandelier na naroon ay nagsisimbolo lamang ng magarbong pagtitipon ng mga kilalang tao sa mundo ng negosyo. Naiilang pa siya ng halos napako sa kanya ang lahat ng tingin, lalo na ang mga kababaihan. Nakikita niya sa mga mata nito ang inggit at pang-uuyam pero hindi na lamang siya nagpaapekto. Napansin niyang mahigpit na hinawakan ng binata ang kanyang mga kamay. Binulungan siya nito, ngumiti man lang. Sa bawat nakakamaya ng binata ay pagpupuri ang lagi niyang naririnig mula sa mga ito.
kaya di na nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Naupo sila sa isang mesa, saka lamang nito binitiwan ang kanyang kamay. Muli na naman siyang nakaramdam ng panginginig at ang kaba sa kanyang puso ang muling nabuhay. Maya-maya pa ay nagpaalam siyang magtungo sa ladies' room. Tumango naman ito at sinabi pa nitong sasamahan siya pero tumanggi siya. Narinig pa niya ang panunukso ng mga kasamahan nila sa mesang iyon, lalo na ang mga seniors na veterano na din pagdating sa negosyo. Madali naman niyang nahanap ang ladies' room. Gusto lang talaga niyang makahinga at makalayo saglit sa lugar na iyon. Akmang papasok na siya sa pintuan nang lumabas ang grupo ng mga babaeng kanina lang ay namumukhaan niya. Pagpasok pa lamang sa bulwagan ng event, sa kapal ng mga kolorete sa mukha ng mga ito ay mas lalong kinukutuban siya na may masamang binabalak ng mga ito sa kanya. Akmang papasok na siya sa pintuan nang lumabas ang grupo ng mga babaeng kanina lang ay namumukhaan niya. Pagpasok pa lamang sa bulwagan ng event, sa kapal ng mga kolorete sa mukha ng mga ito ay mas lalong kinukutuban siya na may masamang binabalak ang mga ito sa kanya. Ang isa sa mga iyon ay may hawak na basong may laman na kulay pula na inumin. Makikita sa mga mata nito ang galit habang papalapit sa kanya. Walang katao-tao ang lugar kaya napasandal siya sa pintuan ng ladies' room. Sinugod siya ng isang babaeng halos labas ang kaluluwa sa suot na dress pero mabuti na lang at nagawa niya iyong ilagan. Natapilok ito sanhinang hindi nito nagawang ebalanse ang katawan kaya namimilipit ito sa sakit sa paa. Akmang sasabunutan din siya ng isa pa pero nagawa niyang ilayo ang sarili dito at ginamit ang mga natutunan niya sa martial arts upang hindi siya magawang sakta ng mga ito. Sa isang iglap lang ay dalawang babae ang nagawa niyang igapos gamit ang mga laylayan ng damit ng mga ito, habang hawak pa rin niya ang mga kamay ng dalawa. Paglingon niya, akmang sisipain niya ang basong hawak ng isa pang babae pero nahirapan siyang gumalaw dahil hapit sa kanya ang suot na long dress. Natapunan siya ng laman ng baso at tumilapon iyon sa bahaging ibaba ng damit kahit umilag pa siya. Noon lamang may dumating na tulong upang awatin sila. Dumating rin ang binata at nagsalubong ang mga mata nila. "Throw them out," malakas na sabi ng binata sa mga lalaking umawat. Nagmamadali din siyang pumasok sa ladies' room. Alam niyang nakita nito ang basa niyang damit. Tiningnan niya ang sariling refleksyon, nagulo ang kanyang buhok at ngayon ang kanyang damit. Nakakahiyang bumalik sa mesa nila gayong basa siya. Nang bigla niyang naalala ang ilang mga natutunan niyang paraan sa mga di inaasahang pangyayari tulad ngayon. Binuksan niya ang kanyang maliit na bag na hawak. Kinuha niya mula roon ang maliit na gunting at ginupit ang bahaging nabasa hanggang ibabaw ng tuhod. At pagkatapos ay tinanggal niya ang isang bahagi ng sleeve at nilugay niya ang buhok habang bahagyang sinuklay-suklay ng kamay. Kinailangan niya ring mag-retouch at nang palagay niya ay okay na ang lahat, siya ring pagkarinig niya ng sunod-sunod na katok na nagmula sa pintuan. Huminga siya ng maraming ulit bago pa man pinihit ang doorknob at taas noong lumabas mula doon. Si Franco ang nakita niya na naghihintay sa kanya. Nakikita niyang nakahinga ito ng maluwag at nababasa niya sa mga mata nito ang paghanga sa bago niyang look. "You look more gorgeous, Cherry." Anito. Natigilan siya sa narinig. Parang ang sarap sa pandinig na tawagan siya nito sa pangalan niya. Natutuwa din siya na at least umepekto dito ang ganda niya. Isang ngiti lamang ang sinagot niya sa tinura nito. Humakbang na sila pabalik sa kanilang mesa, ginanap nito ang kanyang kamay. Hindi man ito tumingin sa kanya habang ginagawa iyon, pakiwarin niya ay gentleman pa rin ito at sa kabila ng pagiging suplado ng binata. Ewan ba niya kung anong meron dito at nawawala ang kabang nararamdaman niya sa tuwing magkahawak ang mga kamay nilang dalawa. Pagdating nila sa mesa ay inabutan siya nito ng ladies' drink. Tinanggap naman niya iyon sa tingin niya kasi mas kailangan niya iyon ngayon upang matanggal ang kaba at pagkailang niya sa lahat ng mga naroon. Tinawag ang pangalan ng binata, kinailangan itong umakyat sa stage upang magbigay ng mensahe. Bago pa man ito umalis ay tiningnan siya nito ng tila ba nangungusap na mga mata kasabay ng pagtango niya dito. Ilang minuto din ang itinagal niyon. Habang nagsasalita ito sa harap ng lahat, hindi niya maiwasang humanga sa binata. Napakagwapo nito sa tuwing ngingiti. Iyon nga lang, madalang niya lamang ito nakikitang ganon. Kadalasan seryoso ang mukha nito na sa unang tingin pa lang ay mag-aatubili ka na makipag-usap man lang. Sa bagay, dapat sanay na siya dito. Habang nagsasalita ito ay may isang lalaking halos kaedad niya ang lumapit sa kanya. Matangkad at gwapo ito pero dahil hindi siya nakikipag-usap sa hindi niya naman kakilala ay hindi niya ito pinansin. Pero
pilit na tong kinukuha ang kanyang pansin at sinabihan siya na maging siya rin ay nahumaling na rin daw kay Franco dahil sa paraan umano ng mga tingin niya. Iyon ang unang pag-uusap nila ng lalaki na nakilala niyang si Jerome. Ayon dito, hindi nito gustong sumama sa mga ganoong pagtitipon pero dahil mapilit ang mga magulang, kaya napilitan na lang din. Hindi niya alam kung ilang minuto ang tinagal ng pag-uusap nila. Basta natagpuan na lamang niyang nakangiti at tumatawa na sa mga hirit nito. Nagpalitan sila ng phone number at maging social media account. Nagulat pa siya nang bigla itong magpaalam at sinabing paparating na ang commander. Natawa pa siya sa sinabi nito pagharap niya. Nakita niya ang binata na paparating habang nakasimangot na tila di maipinta ang mukha. Para siyang isang bata na nahuling may ginawang kalokohan dahil hindi niya ito magawang tingnan ng diretsyo. Nalingat lang ako sandali, may lumapit na agad. Makahulugan itong sabi sa kanya sabay ng isang tipid ng ngiti. Nagibit balikat na lamang siya sa sinabi nito. Pagkaraan ng ilang sandali, isang anunsyo ang lubhang ikinagulat niya nang tawagin ng isang MC ang kanyang pangalan. Pakiramdam niya ay hindi niya magawang kumilos, lalo na nang maramdaman niyang sa kanya nakatingin ang lahat. Siya ang napili bilang magiging mukha ng nasabing kumpanya dahil siya umano ang katangi-tanging babae sa gabing iyon na nararapat na maging beauty ambassador ng nasabing kumpanya. Nakita niyang tumayo si Franco at nilahad ang kamay nito sa kanya. Mahigpit naman siyang humawak sa kamay nito dahil pakiwari niya ay kailangan niya ng ibayong lakas upang humarap sa lahat. Pagkaraan ng ilang sandali nang makababa na siya sa stage, matapos ang pictorial ay agad niyang nilagok ang wine na nasa baso niya at sinundan niya iyon ng ilan pang shot. Pakiramdam niya kasi ay naubos ng lahat ng lakas ng loob niya at kailangan niyang mag-recharge upang matagalan niya ang pagtitipong iyon. Natapos ang gabing puno ng kasiyahan ang puso ng binata, hindi niya inaasahan na magiging maganda at successful ang kinalabasan ng lahat. Hanggang sa natapos ang party. Parang ayaw pa niyang bitawan ang kamay nito nang sumakay na sila sa kotse. Tahimik lamang sila habang binabaybay nila ang daan pa uwi. Maya-maya pa ay nakita na lang niya itong nakapikit ang mga mata na animoy mapasubsob sa upuan. Mabilis naman ang mga kilos niya at nahawakan ang magkabilang balikat nito. Dahan-dahan niyang pinasandal ito sa kanyang balikat habang nanatiling nakahawak ang isang kamay niya sa balikat ng dalaga habang lumalalim ang gabi. Pagdating nila ng mansyon ay tulog pa rin ito at di rin matima ng kanyang konsensya na gisingin ito. Bumukas na ang pintuan ng kotse at buong ingat niyang binuhat ang dalaga papunta sa silid nito. Di niya alintana ang matayog na hagdan, ilang minuto pa ay nakarating na siya sa kwarto nito. Binuksan niya iyon ng buong ingat, akmang ibababa na niya ito sa kama nang bigla na lamang itong yumakap sa leeg niya. Nagtama ang kanilang paningin. Pakiwari niya inaakit siya ng mapupungay na mga mata nito habang kagatlabing nilalaro ng daliri nito ang kanyang pisngi. Behave, woman. Saway niya sa dalaga habang unti-unti itong nilalapag sa kama. Paano pag ayoko? Alam mo, sayang lang ang kagwapuhan mo. Nauutal na wika nito habang nanatiling nakayakap sa leeg niya ang isa nitong kamay. Why? Kasi po ang suplado niyo. Magkano ba ang isang matamis na ngiti mo nang mapag-ipunan ko? Huwag naman sana masyadong mahal kasi isang ngiti mo lang naman eh. Paputol-putol na sabi nito sa kanya. Di niya maintindihan pero naaaliw siya sa kadaldalan ng dalaga. Really? Opo, Franco na suplado. Arogante din minsan. Isama mo na rin ang pagiging masungit mo syempre. Malumanay nitong sagot sabay tumawa ng mahina. Naningkit ang mga mata niya dahil sa narinig. Napakarami nga nang nainom nito. Kaya siguro epekto iyon kaya naging madaldal ang dalaga. Sabi nga ng karamihan, nagsasabi ng totoo ang lasing kaya sinubukan niyang tanungin ito. You like me? Mahinang tanong niya pero sapat lamang iyon dahil nakita niyang ngumiti ito sa kahinawakan ang matangos niyang ilong. Di ko alam, pero gwapo ka syempre. Alam mo, kaya siguro ako pinagtulungan ng mga babae kanina sa party kasi nagagalit ang mga yun sa akin. Malas lang nila. Matapang ako. Kaya swerte mo rin naman sa akin. Mahabang sabi nito na kalaunan ay nasisinok na sa kakadaldal. Go to sleep. Aniya, kitang-kita niya kanina kung paano nito pinagtanggol ang sarili sa mga babaeng nang bully dito.
Napangiti siya dahil kaya nitong protektahan ang sarili sakaling may dumating na di ka nais-nais na pangyayari. Franco Suplado, good night kiss mo nga ako. Anito habang nilalapit ang maamong mukha sa kanya. Nakanguso ito habang nakapikit ang mga mata. Nang hindi siya umimik ay nabigla na lamang siya na ito ang kusang humalik sa kanya. Naiinis siya sa mga babaeng kusang nagpapakita ng motibo sa kanya, kaya di niya magawa ang hinihiling nito. Dahil maliban na nasa impluwensya ito ng alak ay ayaw niya ring samantalahin ang pagkakataon. Saglit lamang ang halik na iyon at bumitaw na ang isang kamay nito sa kanyang leeg at nahiga na sa kama. Nakapikit na ang mga mata, di na ito nagising pa kahit ilang ulit niyang tinawag ang pangalan nito. Umiling na lamang siya, ang hirap pala nitong malasing di lang madaldal, makulit din. At kung kailan naman niya naramdaman ang mga labi nito sa mga labi niya, ay siya ring pagbitaw nito at tinulugan siya. Napakamot na lamang siya sa kanyang ulo habang pinagmamasdan itong payapang natutulog. Tinanggal niya ang heels nitong suot at dahil malalim na ang gabi ay hindi na siya nag-abalang tawagin ang Yaya Ruth nito upang ito ay palitan ng damit. Nilagyan niya ito ng kumot pero bago pa man siya umalis ay niluwagan niya ang suot nitong damit sa pamamagitan ng pag-unzip ng zipper sa likurang bahagi ng dress. Di niya maiwasang pagmasdan ito bago pa man siya lumabas ng kwarto ng dalaga. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. Unang araw ng photoshoot ni Cherry bilang mukha ng A&G Cosmetics. Alam niyang si Franco ang may pakanan ng mga bodyguards niya pero hindi na rin siya nagre-reklamo. Alagang-alaga din siya ni Miss Cathy mula sa kanyang make-up, mga susuotin at maging sa pagkain. Pagkatapos ng shoot, akmang sasakay na siya sa kotse nang dumating si Jerome, ang lalaking nakilala niya sa party. Bumaba ito sa magarang kotse at inabutan siya ng isang paper bag. Hinarang ito ng mga bodyguards niya pero pinigilan niya ang mga ito. Mabait naman ito kaya wala siyang dahilan para hindi ito kausapin at tanggapin ang regalo nito sa kanya. Niyaya siya nitong kumain ngunit hinarang muli ito ng mga bodyguards kaya humingi na lang siya ng paumanhin dito. Tinanggap niya ang paper bag at nagpaalam na sa lalaki. Habang nasa sasakyan ay katext niya si Jerome at tulad ng nasa party ang sarap nitong katext. Napapangiti na lamang siya. Hindi niya alam na lahat ng mga kilos niya ay nakakarating sa binata na hindi niya namamalayan. Nakasimangot si Franco habang binabasa ang text ng isa sa bodyguards ni Cherry. Pero hindi na lang niya pinansin iyon. Hindi iyon nakaligtas sa kaibigan. Katunayan kanina pa nito bukang bibig ang mga napansin nito sa dalaga ng nagdaang party. Sobrang layo umano nito sa babaeng tibo noon kumilos na bigla na lamang nag-transform sa pagiging maganda at eleganteng babae sa gabing iyon. Tinutokso pa siya nito na baka magising na lamang siya isang araw na nahuhulog na din sa ganda nitong taglay. Hindi na lang siya kumibo at pinagpatuloy na lamang ang ginagawang pagbabasa ng mga dokumento. Maya-maya pa ay natanggap niya ang text ni Cherry. Nagpapaalam ito na pupunta sa bahay ng kaibigan. Pinayagan naman niya ito, may tiwala naman siya sa mga kaibigan nito kaya wala siyang dahilan para hindi ito payagan. Mag-aalas 10 na ng gabi ng pag-uwi niya, nalaman niyang hindi pa rin dumarating ang dalaga. Wala din itong kasamang bodyguard. Galit na pinagsusuntok niya ang mga ito. Pumayag umano ang mga ito na umalis kasama ang mga kaibigan ng dalaga dahil iyon umano ang sinabi niya na pumapayag siya na umalis ito. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ng dalaga. Nakailang ulit siyang tumawag pero hindi nito sinasagot. Naalala niya ang kaibigan nitong si Karen na minsan niyang hininga ng number. Nakadalawang tawag na siya bago pa man ito sinagot. Naririnig pa niya ang boses ni Cherry sa kabilang linya. Halatang lasing na ito. Naririnig pa niya na tinuturan nito ang kaibigan sa dapat na sabihin at isasagot. Sinabihan niya si Karen na gusto niyang makausap ang dalaga. Agad naman niyang narinig ang boses nito. Lasing na nga ito at kailangan na nitong umuwi. I'm on my way. Aniya, ano ka ba dito na ako matutulog kina Karen? Nag-e-enjoy pa ako. Huwag ka namang KJ dyan. Natatawang sagot nito sa kabilang linya. Hindi na siya nagpaalam dito. Agad siyang sumakay sa kotse at muling pinaandar iyon. Nakasunod sa kanya ang bodyguards ng dalaga. Hindi na niya pinigil ang mga iyon. Pagdating niya sa bahay ng kaibigan ng dalaga ay agad naman siyang pinapasok ng mga magulang ng babae. Pinaghanda siya ng mga ito ng maiinom pero hindi na siya nag-abala pa. Nakita niyang papalapit ang dalaga habang akay-akay ng dalawang kaibigan nito.
Halos hindi makatingin sa kanya ang dalawa habang ngingiti-ngiti lamang ang dalaga habang papalapit sa kanya. Halos sabay na humingi ng paumanhin ang mga kaibigan nito sa kanya dahil nalasing umano ang dalaga dahil hindi nila napigilang uminom gayong napakarami. Halos sabay na humingi ng paumanhin ang mga kaibigan nito sa kanya dahil nalasing umano ang dalaga dahil hindi nila napigilang uminom gayong nakarami na ito. Inalalayan niya ang dalaga palabas ng bahay matapos magpaalam sa mga magulang ng kaibigan nito. Pagsakay sa kotse ay agad niya itong nilagyan ng seatbelt saka umikot siya papuntang driver's seat. Noong una ay pakanta-kanta lamang ito pero kalaunan ay nagiging madaldal na ang dalaga. Nagpapasalamat ito na sinundo niya gayon hindi naman daw kailangan. Busy daw siyang tao kaya hindi na niya kailangan gawin pa iyon sa susunod. Tinanong niya ito tungkol sa photoshoot upang maiba ang usapan. Masaya naman itong nagkwento sa mga naganap. Isiningit pa nito na dumating ang kakilala nitong si Jerome at nagyaya umanong kumain sila sa labas. Parang bigla siyang naging interesado na malaman kung sasama siya sa nasabing lalaki sakaling magyaya ito ulit. Ngunit ang mga katagang iyon ay kusang lumabas sa kanyang bibig at huli na upang bawiin iyon. Parang may bahagi sa kanyang puso na hindi nagustuhan ang sagot ng dalaga nang sabihin ito. Sasama ito sa susunod na magyaya ang lalaki. Alam mo ang gwapo ni Jerome. Pero syempre mas gwapo ka pa rin doon. Pero palangiti naman yun. Di tulad mo parang hirap na hirap kang ngumiti man lang. Anito habang hawak ng isang kamay ang ulo. Marahil sumasakit iyon epekto ng inumin. You like him? Ewan ko. Di ko pa naman alam, baka magkagusto ako sa kanya. Wika nito sabay kibit balikat. Parang gusto niyang pagsusuntokin ang manibela pero mas pinili niyang magpigil sa inis na nararamdaman. Para kasing bigla siyang nairita nang malaman ang sagot ng dalaga. Di nagtagal ay nakarating na sila sa mansyon pero di nawala sa isip niya ang sinabi ng dalaga. Mabuti na lang at gising pa si Yaya Ruth nito kaya eto na ang nag-akay papunta sa silid nito. Pumasok siya sa study room, di niya alam kung bakit di siya mapakali. Muli siyang lumabas doon at nagpahangin sa labas hanggang sa dalawin ng antok. Kasama ni Cherry ang mga kaibigan habang papalabas sila ng campus. Kakatapos lamang ng kanilang exam kaya nagyaya ang barkadang manood ng sine. Siya namang pagdating ni Jerome ang totoo kanina pa nito inaabangan ang paglabas ng dalaga. Kaya nasorpresa siya dahil di nito sinabi na darating ito. Kinurot pa siya ni Karen habang papalapit ang lalaki. Si Joy naman ay bumulong pa sa kanya na di matago ang kilig. Tumambay muna sila sa isang cafe habang di pa napagpasyahan ang bagong pupuntahan dahil nagbago bigla ng plano nang dumating ang lalaki. Sa huli napili na lang nilang gumala sa isang kilalang pasyalan. Nagkasundo sila sa kotse ni Jerome sasakay. Excited na naunang sumakay sa kotse ang dalawang kaibigan habang siya ay kausap ang kanyang bodyguards. Sinabi niya sa mga ito na susundan na lang nito ang sasakyan ng lalaki dahil doon siya sasakay kasama ng mga kaibigan. Wala namang naging problema. Pinagbuksan siya ni Jerome, nakita niya ang makahulugang mga tingin ng mga kaibigan niya. Umiling na lang siya sabay ngiti sa mga ito. Akmang sasakay na siya ng kotse ay siya namang pagdating ng kotse ni Franco. Mabilis pa sa kidlat ang naging kilos nito at sa isang iglap, isang malamig na metal ang naramdaman niya sa kanang kamay niya. Sa kapadabog nitong isinara ang pinto habang hinila-hila siya papalapit dito. I'm sorry girls, pero may special lakad kami ni Cherry, kaya di siya makakasama sa inyo. Seryoso ang mukha nito na animoy nakakatakot sa lubungin ang mga mata nito. Hey, send them home right away. Pahabol pa nitong sabi kay Jerome sa matigas na boses. Nakita niya ang tila kinabahan ang lalaki at animoy natataranta. Girls, ano ba kayo? Huwag niyong sabihin na natatakot din kayo sa kanya. Aniya sa mga kaibigan habang ang mga mata ay humihingi ng saklolo upang makasama siya sa pupuntahan sana nila. I'm sorry, Che. Hindi na rin kami tutuloy. Anyway, bababa na rin kami ni Joy. Naghihintay na ang sundo namin. Nagmamadaling lumabas ng kotse ang dalawa at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ano ba, Franco? Pwede ba tanggalin mo nga to? Ang tinutukoy niya ay ang posas na nasa kamay niya na ang kabila niyon ay nasa kanang kamay ng binata. Don't push your luck.
Mahina ang bulong nito sa tenga niya, biglang bumangon ang di maipaliwanag na kaba sa puso niya. Hindi niya alam na bigla din itong susulpot at ang sinabi nitong may pupuntahan sila ay hindi niya alam kung totoo dahil wala naman itong nabanggit sa kanya. Umalis na ang kotse ni Jerome at maging ang kanyang mga kaibigan. Tumunog ang kanyang cellphone, si Karen ang nag-text. Sorry best friend, si Franco Olivares yan eh. No way. Baka magsara pa ang kabuhayan ng pamilya ko, di bali na lang. Kasunod ang tumatawang emoji. Pinauna siya nitong pumasok sa kotse, dumaan siya sa driver's seat habang nakasunod ito sa kanya. Naiilang pa siya sa tuwing magkakadikit ang kanilang mga balat. Pakiramdam niya kasi para siyang nakokuryente na di niya maintindihan. Di na rin mapakali ang puso niya na mas lalo lamang lumalakas ang kabog niyon na mapagsolo na silang dalawa sa kotse. Di niya maintindihan kung bakit humupa na bigla ang inis na nararamdaman niya rito. Ipinagtataka niya kung bakit ito naroon gayong alam niyang marami itong gagawin. Umaandar na ang kotse habang tumatagal ay napapansin niyang ibang direksyon ang tinatahak nila at hindi pabalik ng mansyon. San ba kasi tayo pupunta? Saka pwede ba tanggalin mo na ang posas na nasa kamay natin? Di naman ako magwawala o tatakbo ah. Mahabang sabi niya dito habang nakasimangot dahil hindi niya maintindihan kung anong nasa isip nito at bakit kailangan pa silang nakaposas. You will see. Tipid nitong tugon. Ganyan ka ba talaga? Pwede mo namang i-explain sa akin habang di pa tayo nakarating sa pupuntahan natin. Saka bakit nga nakaposas pa talaga? Napipikon niyang sabi dito. I don't want you to be with that guy. Happy? Natigilan siya sa biglang sagot nito sa kanya. Parang may bahagi ng puso niya ang nagdiwang dahil sa sinabi ng binata. Inaamin niya na may pagtingin siya dito pero pilit niyang binaliwala iyon. Dahil alam niyang malabo namang mangyari na magkagusto rin ito sa kanya. Dahil lang naman sa isang kasunduan kaya sila magkasama at may takdang panahon lamang iyon. Maaaring hindi malabong mahulog ang loob niya dito sa loob ng 3 taon na magkasama silang dalawa. Pero ang ikinatatakot niya ay ang maging bunga niyon. Sa huli masasaktan lang din siya, parehong sakit ng pagkawala ng mga magulang niya. Kaya bakit pa niya hahayaan ang sariling mahulog ang loob sa binata gayong? Alam na niya ang maging kalalabasan niyon balang araw. Namayani ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa hanggang sa nakarating sila sa isang magandang bahay na matatagpuan sa ibabaw ng burol. Nauna itong lumabas at inalalayan siya nito. Namangha siya sa ganda ng lugar, papalubog noon ang araw at makikita ang ganda ng sunset. Tanaw niya mula sa malayo ang malawak na dagat. Di niya maiwasang manginig nang dumampi ang malamig na hangin sa kanyang balat. Napapikit siya habang malayang nililipad ng hangin ang mahabang buhok. Kay tahimik ng lugar, napapitlag pa siya nang hawakan nito ang kanyang mga kamay at niyaya siya nitong pumasok sa loob ng bahay. Isang ginang ang sumalubong sa kanilang dalawa at makikita sa mga mata nito ang tuwa sa mukha ng makita ng binata. Napangiti pa siya nang sabihin ito na bakit kailangan pa nitong iposa siya. Dagdag pa nito, siya ang kauna-unahang babaeng dinala nito sa bahay nito. Sariling bahay pala ito ng lalaki at ang ginang tulad niya ay yaya ito ng binata noong maliit pa umano ito. Halos hindi niya maipaliwanag ang maramdaman ng sabihin iyon ng ginang. Pasempleng ngumiti na lamang siya, nagpaalam na ito sa kanila. Muli na namang di mapakali ang puso niya nang mapagsolo silang dalawa. Hiniling niyang tatanggalin na nito ang posa sa kanyang kamay, bagay na ginawa naman nito. Naupo siya sa sofang naroon, nakaramdam siya ng pangangawit ng kanyang paa. Tinanggal niya ang kanyang sapatos at hinilot-hilot iyon. Nakita niyang may kinuha ito sa bulsa at isang kulay asol na maliit na box. Parang alam na niya ang laman niyon pero hindi niya pinahalata ang excitement sa kanyang mukha. Nilapag nito sa kaharap niyang mesa, malapit sa kanya, tahimik lamang ito at akmang tatalikod sabay sabing para umano iyon sa kanya. Di ka ba marunong mag-propose? Kung yun naman pala ang balak mo kaya mo ako dinala dito. Aniya. Tumigil ito sa paghakbang at bumalik sa harapan niya. Kinuha nito ang box at binuksan iyon. Hindi nga siya nagkakamali, isang diamond ring na katangi-tangi sa kanyang paningin. Cherry, will you marry me, please? Anito sa seryosong boses habang nakaluhod sa harap niya. Nababasa niya sa mga mata nito ang kaba at pagsusumamong sagutin niya ng oo ang tanong nito.
Nakatakda naman talaga tayong magpakasal kahit di ka pa mag-propose, di ba? Kaya gustuhin ko man o hindi, magpapakasal pa rin tayong dalawa. Aniya habang pinag-aaralan ang magiging reaksyon ng mukha nito. No, sagrado para sa akin ang kasal. Kaya ayoko magpakasal tayo dahil lang sinusunod natin ang kasunduan. Di mo ba napapansing nahuhulog na ako sa'yo nang hindi ko namamalayan, Cherry? Ayoko may kaagaw ako ng ibang lalaki sa atensyon mo. Laman ka ng isip ko simula noong gabing nangyari ang party. Hindi ko alam kung bakit di ka na nawala sa isip ko hanggang sa nagseselos na ako sa tuwing ka-text o kausap mo ang lalaking yun. Lagi mong sinasabi sa akin na suplado ako, na ang mahal na mga ngiti ko, pero hindi mo alam binabago mo ako, Cherry, nang hindi ko namamalayan. Yes, maybe. It sounds stupid to believe. Pero iyon ang totoo. Now, sabihin mo lang sa akin kung ano ang sagot mo. Kung hindi mo pa masasagot sa ngayon. Tumayo na ito nang hindi niya tinanggap ang singsing. Humakbang at nagtuloy-tuloy na ito palabas ng bahay. Parang gusto niya itong habulin pero nagdalawang isip siya. Sapat na ba ang mga narinig niya upang magdesisyon sa isang bagay ang tanggapin ito sa puso niya? Pagkaraan ng ilang sandali, matapos ang ilang saglit na pagmuni-muni ay lumabas na siya ng bahay at sinundan ng binata. Nakita niya itong nakatanaw sa malayo habang malayong nilalaro ang maliit na bato sabay pakawala sa ere. Nakita siya nito, kaya pasemble nitong tinigil ang ginagawa at naupo sa upuang naroon. Lumapit siya dito at naupo sa katabi nitong upuan. Bumuntong hininga siya kasabay ng pagkawala din nito ng malalim na hininga. Franco, kaya mo bang alagaan at huwag saktan ng puso ko kahit pa lumampas ang 3 taon? Aniya. Hey! Ginanap nito ang kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay iba yung init ang nanggagaling sa mga kamay nito na tila ba humahaplos sa puso niya. Ngayon, isang bagay lamang ang napagtanto niya. May puwang sa puso niya ang binata at alam niya, may bahagi sa puso niya na nag-uudyog upang tanggapin ito. Hayaan na mahalin siya katulad ng isang pakiramdam na sumisibol sa puso niya. I want you to forget about that 3 years. I want us to be together. Not just for 3 years, but for the rest of our lives. Madamdaming wika nito sabay halik ng kanyang kamay. Hindi mo ako iiwan dahil ayokong maramdaman ulit ang sakit na iniwan ako ng mga magulang ko, Franco. I promised you, Cherry, aalagaan kita at mamahalin. Walang sino man ang makakapagpalayo sa ating dalawa. Buong pusong pangako nito sa kanya. Ramdam niya ang bawat katagang iyon na namutawi sa mga labi ng binata. Mahigpit siyang yumakap dito kasabay ng sagot niyang oo sa binata. Parehong higpit na yakap rin ang isinukli nito sa kanya lalo na nang marinig nito ang kanyang sagot. Malaya siya nitong iniikot sa ere habang mahigpit na niyayakap. Pagkuway, nilapag siya nito sa lupa at masuyong hinalikan sa noong. Malayang nakahiga si Cherry sa nakalatag na banig habang pinagmamasdan nilang dalawa ng binata ang masayang kalangitan. Nakaunan siya sa mga bisig nito habang hawak ang isang kamay. Sa sobrang dami ng mga bituin sa langit na kasing saya ng kanyang nararamdaman. Hindi niya alam na hindi sa langit nakatingin ang binata kundi sa kanyang mukha na makikita ang saya dahil sa tamis na ngiti na nakaukit sa kanyang mga labi. Bahagya itong bumangon na din na kontento sa posisyon nito. Matamal itong nakatitig sa kanya. Bakit? Tanong niya dito. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin dahil pakiramdam niya ay bibigyan na rin siya sa paraan ng mga titig nito sa kanya. Hindi ako magsasawang pagmasdan ka, mahal ko. Sagot nito. Uy, tumigil ka dyan, Franco, ang korne mo kaya. Nakangiti niyang sabi nito na di maitatago ang kilig na naramdaman. Can I have one single kiss for tonight? Uwi ka nito habang nakatitig sa nakaawang mga labi. No way. Paano pag sumobra ka? Natatawa niyang sagot dito. Paano pag nabitin ka? Di na niya nagawang sumagot pa dahil sakop na nito ang kanyang pang-ibabang labi. Halos hindi niya alam kung paano tugunin iyon pero dahil isang Franco Olivares ang nagturo sa kanya, di niya namamalayan na kusa siyang natututo sa paraan ng paghalik nito. Tanda ang tahimik at nagniningning ng mga tala sa kalangitan ng pagsibol ng kanilang pag-iibigan. May parehong takot man sa kanilang mga puso pero ang tunay na pagmamahalan sa isa't isa ang maging daan upang malampasan nilang dalawa ang mga pagsubok na maaari nilang pagdaanan.